Magandang araw! Isa sa magiging paksa ng presentasyong ito ay ang eko-alamat ng pangkat etniko ng Manobo. Sa pagkakataong ito, ating suriin ang panitikang eko-alamat. Ano nga ba ang eko-alamat? Ito ay nagsasalaysay sa pinagmulan ng mga tao, bagay at lugar. Isinasalaysay o inilalarawan kung paano nabuo ang partikular na lugar, bagay o mga pangyayaring nagpapaliwanag patungkol sa pinagmulan ng mga tao. Ang akdang ang pinagmulan ng talakbong sa pananaliksik at pagsasali ni Dr. Fe S. Berniso ay isang halimbawa ng eko-alamat. Dito, isinalaysay ang pinagmulan at kung paano nabuo ang lugar na Talakubon. Ang lugar ng Talakubon ay matatagpuan sa Agusan del Sur. At ito ay tinuturing na isa sa mga lugar kung saan nakatira ang pangkat ng mga Manobo. Naipapakita rin na ang mga Manobo ay malapit sa kalikasan. Ito ang kanilang tahanan kung saan masasalamin ang kanilang kultura at ang kanilang pang-araw-araw na karanasan. Kung kaya't, makikita sa akdang ito ang pagpapahalaga sa kalikasan bilang tahanan. Maisasalamin rin rito na ang mga Manobo ay hindi lamang mayaman sa panitikan, kundi maging sa kanilang kulturang nakapaloob sa kanilang tribo. Ngayon, ating matutunghayan ang pagsasadula ng akdang Ang Alamat ng Talakubon o Piglikhatan o Talakubon. Sa kagubatan ng Agusan may naninirahan na isang dato. Ito ay nagngangalang Dato Mintakee. Siya ay may anak na lalaking pinangalan ng Tagakupan. Isang araw, humingi ng pahintulot si Tagakupan sa kanyang ama na siya'y bababa sa kapatagan para sa isang paglalakbay. Sa paglalakbay ni Tagakupan, habang nakasakay sa kanyang bangka, ay may nakita siyang isang napakagandang dilag na nagtatampisaw sa ilog kasama ang iba pang kababaihan. Ang dalaga ay anak ni Dato Tumalik na si Labnigan. Dahil sa nahulog ang puso ng binata sa unang pagkakita pa lang sa dalaga, ay hindi na nagdalawang isip at agad na sumunod sa mga ito. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na pangyayari. May mga kalalakihang nagtangkang siya'y pigilin at do'y naglaban ang mga ito. Ngunit dahil sa angking katapangan at kabihasaan sa pakikipaglaban, nagapi ni Tagakupan ang mga humarang at sa wakas ay nakarating sa kinaroroonan ng dalaga. Anak pala ito ng datong namumuno roon, si Dato Tumalik. Nagulat ang hari dahil wala pang sinumang panghas na nakarating doon. Kinausap niya ito at tinanong kung ano ang sadya. Napag-alaman ng dato na ito pala'y anak din ng isang dato at ang sadya ay ang kanyang anak na si Labnigan. Dahil sa katapangan at kagalingan sa pakikipaglaban at pagiging anak pa ng isang dato ay hindi na nagdalawang isip ang ama ng dalaga. Sumang-ayon na ito sa hangad ng binatang hingin ang kamay ng anak. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Masayang nanirahan ang mag-asawa sa itaas ng bundok na malapit sa ilog. Isang araw, isang napakalakas na tunog ng tambol ang kanilang narinig, hudyat ng kalabang paparating. Sa ilog nakita nila ang isang napakalaking bangka sakay ang mga taong puti o Kastila. Hindi nagtagal ay naglaban ang mga ito at dahil sa malakas ang puwersa ng mga puti dahil na rin sa makabagong kagamitang pandigma ay natalo ang pangkat ni Tagakupan at siya ay namatay. Ang buong tribo ay nasakop at nabihag ng mga dayuhan maging sina Dato Tumalik at Labnigan. Hindi matanggap ni Labnigan ang pagkawala ng iniirog kaya't nagpakamatay ito sa pamamagitan ng pagtarik ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, natagpuan ng mga katribo ang walang buhay na katawan ni Labnigan sa mismong bahay nito. Inilibing ang katawan ni Labnigan sa kanilang mismong lupang tenerhan. Sa puntod nito ay maraming tumubong damo na tinatawag na kugon. Dahil nga sa maraming tumutubong kugon sa lugar na iyon, ay tinawag ito ng mga taong taga-Kugon or Kugon Land.
Hanggang sa paglipas ng mga taon, ito'y naging Talakugon. Ang pinagmula ng Talakugon ay isang akdang pampanitikang nasasalamin ang kultura ng pangkat etnikong Manobo. Ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayaring may kaugnayan sa kasaysayan. Naisasalamin dito ang kanilang karanasan pagdating sa pag-ibig, damdamin, pagkapuot, pagkamuhi, pangamba, at iba pa. Ang akdang ito ay hindi lamang patungkol sa pinagmulan ng lugar ng Talakugon, kundi ipinapahiwatig ang pagmamahal sa kulturang kinagisnan na kahit sinakop at winasak sila ng mga taong dayo, ay kinaya nilang labanan ang mga ito kahit alam nilang katiting lamang ang kanilang pag-asang magwagi. Ang kanilang kulturang pagiging malapit sa pamilya ay makikita na sila ay mapagmahal hanggang kamatayan. Gaya na lamang ng nakita natin sa akda na talagang ang pag-ibig ay nakaukit sa buhay ng bawat tao at kaya nila itong pahalagahan. Makikita sa akda ang implikasyong kultural, kaya naman hindi natin maipagkakaila na ang akdang pampanitikan ay mahalaga sa bawat pangkat. Dahil dito natin sila makikilala at dito rin nila mapapakita kung gaano sila magpahalaga sa kanilang nakagisnang buhay, kultura at bayan. Naway ang bidyong ito ay magbibigay ng impormasyon upang higit nating makilala ang ating mga ninuno, ang mga pangkat etniko, lalo na ang mga Manobo sa Timog Agusan, at mahalin natin ang ating kalikasan. Makitala nawa ang mga aral na hatid mula sa akdang Ang Pinagmulan ng Talakugon o Piglikatan to Talakugon mula sa pananaliksik at pagsasali ni Dr. Fe S. Bermiso, Propesor ng Pamantasang Normal ng Pilipinas, Mindanao Campus. Hanggang sa muli! Marajaw na Edo, Iyutibo!